Okay. Ma'am Rose, please pray. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time once again that we will take again your a special mission for the music department led by our own, your a special call to serve our Prof. Dante Abimar for the station department that we need to impart to all our brethren, for all your children that we need to take up for this uh, uh, a very important matter to serve you as well as for the glory in the highest. And we continue this as your Holy Spirit will guide to everyone for the discernment of the right um, way for serving you, and we can be spread out for all our brethren, for all the local churches, the district, as well the areas, and the entire conferences and mission. We need to take this matter that very important for the to serve you in the highest um, glory. Guide us, everyone, to understand the wisdom, the knowledge that we will take up for this evening, and our every member uh, of this team, of this group, Lord, we will here we are to serve you and guide us to as well as to our brethren that we will also give what we are now tackle for this evening. We give you the highest praise to worship you, and so that we will be used to spread the mission wherever we go. Thank you so much, Lord, for this wonderful time, and we are giving all to the highest love in your wonderful name. In Jesus' name, our prayer. Amen. 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 Okay. So tonight, ang ating pag-uusapan ay yung ating pinag-usapan. It's about ano nga ang topic natin? Music, great gifts. Great gifts ba? Kala ko pag-uusapan last week. Yeah. Last week, sir. Last week. Today, we want to go to your suggestion, no? Ayan. Episode 2. Performance Styles of Instrumentalist in Worship. So, mapapansin natin, na isa sa mga musical numbers or rendition sa ating mga worship ay yung mga instrumentalist, no? Yung mga instrumental numbers. And we want to discuss today, ano ba ang mga styles ng pagtugtog na karapat-dapat sa ating worship. Okay? So, actually, pwede naman akong gumawa right away na parang guidelines, Pero parang maganda, tayo ngayon yung gagawa ng guidelines. Yun. Kayo yung music committee. Tayo yung music committee. Kunyari, ito ay meeting natin sa church board, ay sa church music committee. At magde-determine tayo ano ang ating gagawing guidelines para sa mga anak natin, sa mga members natin na very talented, tumutugtog ng violin, tumutugtog ng mga piano, guitar, at saka mga instrumental numbers sa ating worship. Okay, ngayong gabi, bago natin
puntahan yung pinaka-guidelines, ay pag-aralan muna natin yung mga references. Saan nakabase yung gagawin nating guidelines? Kasi hindi pwedeng sabihin, uy, ito yung ginawa ni Sir Oblimar, o i-adapt natin. Hindi pwede. O sino may sabi niyan? Si Sir Oblimar. Hindi nyo na, mga kapatid. Kapag po kayo ay gumawa ng guidelines sa inyong church, ay sasabihin nyo, ito ay nakabase sa ganito, no? Hindi dahil sa, ito ay nakabase lang sa, ano yan? Nakabase sa aming seminar. No, hindi pwede. Dapat alam natin na ito ay nakabase sa mga dokumento. So, pupunta tayo sa Bible, number 1. Pupunta tayo sa mga writings ni Ellen G. White, ang ating propeta. Titignan natin yung ang sinasabi ng music guidelines ng General Conference. Titignan din natin yung church manual. No, alam niyo yung church manual, ito yung libro na hindi naman ito yung manual na hindi naman binabasa yata ng ating ng ating church, ano. So kung may problema actually sa manual, okay. At yung panglima ay pupuntahan natin yung fundamental beliefs. Ano ba mga pinaniniwalaan natin? Na itong mga bagay na ito ay idudugtong natin sa mga musical numbers o mga paano mag-perform ang ating mga musicians sa worship. Okay? So, let's try again. Let's start. Punta agad tayo sa Bible, no? Okay, number 1, biblical principles. Ito lagi, ito 1 Corinthians 10:31. No, whether therefore ye eat or drink, whatsoever you do all to the glory of God. Anong application? The instrumentalist's primary purpose is to glorify God, not to display personal talent. Okay? Thank you. So, kapag tayo ay tutugtog sa church, ang mga instrumentalist, ay lagi nating iniisip yun, ano? Na mga violinists, mga pianists, for the glory of God. Yan ang unang basihan natin. Pangalawa, ay worship should be orderly. Anong sabi sa 1 Corinthians 14:40? Let all things be done decently and in order. So, pag tumugtog yung instrumentalist, hindi lang basta akit lang siya o para siyang normal. No. Merong mga pagkilos na dapat ay sinasagawa sa oras ng pagsamba. So, musical performances should demonstrate order, preparation, discipline, and reverence. So, sa worship, kasi doon natin pinapatugtog yung mga musicians natin. So, dapat ay ito yung basihan kung bakit tayo gumagawa ng guidelines. Number 3, sa biblical principles, worship requires reverence. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence of all them that are about Him. Psalm 89:7. So, kailangan tutugtog sila, ang mga instrumentalist natin, dapat ang mode ay reverence ang atmosphere. No? Hindi sila tumutugtog sa party, hindi sila tumutugtog sa... Bakit? Bakit dapat may reverence? Kasi tumutugtog sila sa Panginoon. Ano? Tumutugtog sila sa Panginoon. Merong nag-comment dun sa aking post ng poster. Sabi niya, dapat daw hindi na natin pakialaman yung kung paano ang pagtugtog ng mga musikero kasi hindi daw natin nababasa ang kanilang mga puso. Tama naman yun. Hindi naman natin sila dinadown. Ang maganda nga, kailangan lang natin ay i-educate sila, no? Hindi ibig sabihin na talagang kailangan lang may education. So, bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo gagawa ng guidance? Kasi yung worship na gagampanan nila nagre-require ng reverence. Nangangailangan ng reverence doon sa tutugtugan nila. Okay? Alright. And then next, tingnan natin yung next. Alright, number 4,
worship should reflect God's holiness. O worship the Lord in the beauty of holiness. So music should possess dignity, beauty, and spiritual nobility. Hindi lang basta-basta, no? Parang kung pupunta ka sa isang party, depende sa party. Baka yan ay party ang kasama mo mga senador. Aba, may requirement kung paano ka kumilos doon sa harap ng senador. Ano? Kasi yung meeting na pinagagawan mo, nagre-reflect yun ng kung anong klase yung mga tao doon. Now, yung worship, magre-reflect siya ng God's holiness kasi nga, yung God nga, yung nandoon. Ano? Okay, next. Number 4, biblical principle. Music is ministry. Dapat maintindihan ng musicians natin na ito ay ministry. So, ibig sabihin, tutugtog ka, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Ibig sabihin, yung pagtugtog mo bilang musikero o instrumentalist sa church ay meron yun, nag-i-exist yun to strengthen congregational worship. Hindi lang doon para sa'yo. Actually, parang nagsushow ka lang doon, no. You are actually contributing to para lumago yung iglesia mo. Ayan, okay? When music is ministry, hearts are lifted and souls are strengthened. So, yun ang purpose natin. Okay, number 6, biblical principles, serve God wholeheartedly. Pag tayo ay tutugtog, mga instrumentalist, dapat ay buong puso, no? Whatever you do, work heartily as for the Lord. Importante yan, ano? Okay, next. Ano application nun? Instrumentalists should prepare carefully and strive for excellence. Kailangan. Minsan, hindi na siguro naghahanda o pamali-mali na. Pag nagkamali naman, okay naman yun. Pero yung naghanda ka masyado pero nagkamali ka pa rin, it's okay. Pero yung nagkamali ka na nagkamali dahil hindi ka nag-prepare, iba yun. Iba yung story na yon. Number 7, the performer must not become the focus. So, sabi ng Bible, he must increase, but I must decrease. John 3:30. Ibig sabihin, lahat ng ating mga musical parts na instrumentalist ay hindi yung tumutugtog ang itinataas, kundi the music should point to Christ rather than to the musician. Hindi nakafocus sa iyo bilang saxophone player, guitarist, or hindi nakafocus sa iyo, kundi nakapoint lagi sa Panginoon. Number 8, authentic worship. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ano ibig sabihin? The heart of worship is more important than musical display. So yung pagtugtog mo at kung ano yung style ng pagtugtog mo, it's actually not the center, no? True worship begins in the heart and rises in spirit and in truth. So, importante ikaw, pag tumugtog ka, nakafocus ka doon sa sa Panginoon, sa worship, hindi sa iyo. So, yun ang authentic worship, Okay, punta naman tayo sa sulat ni Ellen G. White. Sabi niya, music was made to serve a holy purpose, to lift the thoughts to that which is pure, noble, and elevating, and to awaken in the soul devotion and gratitude to God. Ano ibig sabihin? This is probably the single most important quotation for instrumentalist. So lahat ng instrumentalist, dapat isipin natin, ang purpose ng pagtugtog ko ay para itaas ang mga isipan. Itaas ang mga isipan at manggising ng kaluluwa para magpasalamat sa Panginoon. So, ano ang purpose? Bakit tutugtog ka doon? It's a holy purpose. Okay, number 2 na kay Ellen G. White na pwede nating basihan para gumawa tayo ng guidelines ay music forms a part of God's worship in the courts above, and we should endeavor in our songs of praise
to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. Ibig sabihin, yung performance style natin na gagawin natin should reflect heaven, not the entertainment industry, no? So yung pagtumugtog tayo, hindi natin dapat ipakita yung kung paano yung sanlibutan magtugtog, no? Kung hindi, dapat daw magre-reflect ng heaven. Kasi sabi nga ni Ellen G. White, music forms a part of God's worship in the courts above. See, very importante yan, very important. Next, without display. Sabi dito, display is not religion nor sanctification. There is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music when those taking part are not consecrated, are not making melody in their hearts to the Lord. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Application, musician should avoid displaying talents in worship. So, ang worship hindi para ipakita yung talent, no? Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi ipinapakita yung talent sa worship. Kung hindi, yung mensahe ng iyong music. Number 4, music is a great power. Sabi ni Ellen G. White, music can be a great power for good. Yet we do not make the most of this branch of worship. Ano ito? Anong application? Because of its influence on the mind, emotions, and spiritual life, instrumentalists should use their musical gifts intentionally to glorify God, communicate biblical truth, and prepare hearts to receive His Word. So may mission. May mission. Dahil alam natin na may power ang music, so ang pagtugtog natin ay dapat nagko-communicate ng biblical truth. At naghahanda ng kongregasyon sa pagsamba. And number 5, sinabi ni Ellen G. White dito, sinabi niya, Ellen White repeatedly warns against worship practices that create confusion, excitement, or emotional excess. One often cited statement is, sabi niya, better never have the worship of God blended with music than to use musical instruments to do the work. Ito yung inatinan ni Ellen G. White kasi. Ito yung statement comes from specific historical context, yung Indiana Holy Flesh movement in 1900, and should not be used to condemn instruments themselves. Instead, it warns against using music to produce emotional frenzy rather than genuine worship. Nakita kasi ni Ellen G. White na yung mga musicians, yung mga instrumentalists, talaga ang pagtugtog nila ay para mainganyo yung mga tao. Parang na-high na yung mga tao, very emotional na sila doon sa pagtugtog na nandun na sila nakafocus sa mga music. Sabi ni Ellen G. White, mabuti pa na walang music sa worship kung ganyan ang nangyayari. Nakafocus na doon sa mga instrumentalist. Okay, punta naman tayo sa philosophy ng music nagaling sa General Conference noong 2004. Sabi dito, the official document contains numerous principles directly applicable to instrumentalists. Number 1, music should glorify God, lift the mind toward heavenly things, support worship, express biblical truth, reflect beauty, balance, and excellence, avoid elements that weaken sensitivity to the Holy Spirit. So, yan naman ang sinasabi ng guidelines ng music from the General Conference. Sabi dito, the philosophy states that sacred music should avoid excessive emotionalism. Ayan, yung masyadong emotional. Sensationalism. Theatrical presentation. Parang magpapakita ng may acting, Elements primarily associated with secular entertainment. Yung pagtugtog na para kang nasa entertainment, Minsan yung napapansin natin yung saxophone pag tumutugtog,
minsan na tempt yung ating mga saxophone player na parang ginagaya yung pagtugtog sa mga nightclub, no? Ginagaya yung pag ganun, tugtog. No? So, dapat daw ay avoid yung associated sa secular entertainment. So, sabi dito, these principles apply directly to stage presence, body movement, amplification, instrumental style, at saka performance practice. Okay? So, next, sabi din sa philosophy, tinuturo ng philosophy na instrumental music should have the same high standards as vocal music. Ibig sabihin, kahit violin yan, kahit piano yan, dapat yung melody maganda, yung harmony ay appropriate, yung rhythm niya dapat hindi nag-overpower, yung interpretation niya ay nagpapakita ng mensahe, kung ano yung mensahe ng awit o mensahe ng tugtog, yun din yung pag-interpret. Hindi yung marami akong naririnig na yung hymns, ginawa nilang parang nilagyan ng variation o nilagyan ng arrangement na parang tunog parang tunog fiesta, tunog parang naglalaro sa sa karnaval, mga ganyan, no? Nag-iba na yung meaning. So, ang philosophy of Adventist music na galing sa General Conference ay tinuturuan din tayo na kung ano yung music, yun din ang interpretation. Performance styles should be reverent, balanced, and Christ-centered. Yan ang pinopromote ng General Conference. Ay meron pa naman, number 4, yung Church Manual. Ang Church Manual, although the Church Manual does not prescribe detailed performance techniques for instrumentalists, it establishes principles that govern all music ministries. Diba? The manual teaches that music is an act of worship. Tinuturo yan sa manual na ang music is an act of worship. It should come from the heart and glorify God. Worship should honor God. All that we do in worship should exalt His name, not the performer. Church services should avoid inappropriate elements that detract from reverence. Dapat yung kilos, yung pagtugtog, ay hindi yung parang nawala na yung reverence. Minsan napapansin ko yung pag mga instrumentalist, aakyat, nagtatawanan, lalabas, nagtatawanan, tapos pagdating doon sa pulpito, nagkikwentuhan, tapos pangiting-ngiting, parang hindi nag-worship, parang nag-present lang sa program. Ano? The responsibility for music rests with church leadership and the music ministry. Sinasabi ng church manual na yung music ministry or music department or music head, yung music staff ninyo, kayo po ang accountable before God. Kayo na leaders ng mga music. Yan tinuturo sa church manual. The church should maintain dignity and order in worship. Our services should reflect the character of Christ. So, yung mga performances natin, dapat andun pa rin yung characteristic ni Christ. Simple. Next, number 5, last na ating basihan, ay yung fundamental beliefs natin. Yung number 11, growing in Christ. No? Musicians should use their gifts under the guidance of the Holy Spirit. Ang atin pong mga musicians ay tuturuan natin na ang kanilang mga regalo, ang mga musical gifts nila ay dapat may guidance ng Holy Spirit. Bago sila kumuha ng magmili ng kanta, tutugtugin, ay mananalangin muna sila. Performance is part of Christian discipleship. Our music is not just a presentation, it's an act of worship, obedience, and service. So, ibig sabihin, yung pagtugtog nila doon, yung pagtayo nila doon, ito ay parte ng discipline, no? Ng kanilang being disciple. Okay, so from these documents, we will try to propose guidelines kung anong magagamit ninyo. So, gumawa ako ng konting proposal. Tapos, you see what you can adopt in your local church.
papaano nyo. Basta ito yung mga basihan. Ha? Papadala ko sa inyo ito, yung document na ito. So may kopya kayo para meron kayo, no? Tapos, di-discuss natin yun later. So, meron ba kayong, meron pa pala, sorry. Ito yung number 11 lang. Yung number 12, the church. The church is God's family. So, music should therefore strengthen the church worship rather than entertain an audience. Sa fundamental belief, naniniwala tayo na yung church natin, kaya tayo may fellowship, may worship, may instruction, may mission, is para strengthen the church. Kaya tayo may music. Hindi para pasayahin, para matuwa lang yung mga matuwa lang yung ating mga kongregasyon. No. Okay, meron pa sa fundamental beliefs, yung number 20, Sabbath. The Sabbath is a day of delightful communion with God. So music presented during Sabbath worship should preserve this atmosphere of communion and reverence. So, kasi Sabbath itong worship na to, so dapat ang pagtugtog natin ay naka-align sa sa atmosphere ng Sabbath, no? Okay. Next na basihan natin, fundamental belief, number 22, Christian behavior. This belief states Christians are called to think, feel, and act in harmony with the principles of heaven. Ayun. Music, including instrumental performance, should therefore reflect heavenly values rather than worldly models of entertainment. So, ito na, mga basihan natin para makagawa tayo ng guidelines. And, okay. Yun na yung last. Okay, bago natin tignan yung guidelines aking ginawa, meron ba kayong mga naisip na mga tanong? 1 or 2? Meron ba kayong... so, yung mga medyo na late, in-establish muna natin ano ang basihan natin sa paggawa ng guidelines, no? Hindi basta-basta gagawa ng guidelines na hindi natin naiintindihan. No, para pag tinanong kayo sa church nyo, gagawa kayo ng guidelines, bakit hindi pwede yan? Sabihin nyo sabi kasi sa seminar. No, hindi sabi sa seminar. Ito sabi sa church manual. Ito sabi sa guidelines ng Adventist. Ito sabi ng Bible. Yun, meron kayong basihan lagi. Hindi nyo sasabihin na sinabi kasi sa seminar, sinabi ni Sir Dante, hindi ganun pwede Hindi pwede po yung ganun na sumusunod lang kayo dahil sinabi. Dapat sumusunod kayo kasi alam nyo na yun yung tama. No? Naalala ko noon, nag-seminar ako sa isang church. Sabi niya, Sir, sabi nung mga taga-Palawan, sabi mo daw, bawal na ang mga action songs. Sabi ko, Sabi ko bang bawal ang action songs? Sabi ko, pumili kayo ng action songs na appropriate sa worship. Hindi ko sinabing bawal na. So, tsaka wag nyo akong i-quote lagi na sabi ni Sir Dante, sabi ni Sir Dante. Hindi yung maganda. Ang sasabihin nyo, sabi ng Bible, sabi ng Spirit of Prophecy, sabi ng Church Manual, sabi ng SDA beliefs, fundamental beliefs, sabi ng ganun lang lagi sasabihin natin. 'Di ba si Jesus nung tinutukso siya, sabi niya, nasusulat. Ayun. Hindi niya sinabi na sabi niya nasusulat. Kaya tayong mga musicians, para hindi tayo alam niyo ba, kayo ang magagalit sa inyo lagi yung mga tao, pagka kinorek nyo o kinausap nyo, magagalit sa inyo Bakit? Kasi minsan, hindi alam sagutin. Pag sinabing, bakit hindi pwede? Kasi sabi sa seminar, sabi sa CLC, sabi sa mission, sabi sa SSD, Hindi. Ito po yung sabi ng Bible. Ito yung principle ng Bible. Ito yung principle ng Spirit of Prophecy. Ito yung
guidelines galing sa General Conference. Ito yung sabi ng Church Manual. Ito naman yung according sa SDA Fundamental Beliefs. Okay? Ganun tayo ha. Kaya ibibigay ko sa iyo yung mga quotations na yon, basic, sapat na yon. Marami pa, maraming pwedeng gamitin. No, but we cannot discuss all. So binigay ko na yung mga basics. Pero later, we can share more materials for you. Okay? Alright, meron ba kayong tanong bago natin puntahan yung ginawa kong proposed guidelines na pag-uusapan natin? Okay, isa o dalawang tanong? Wala pa? Hindi pa ready magtanong? Ma'am Rosalie, okay, ano po ang tanong nyo? Yes, good evening everyone. Prof, tanong regarding dun sa mga performance kasi yung usually talaga regarding sa mga musical offering natin, yung ibang mga expert kasi hindi na mapigilan yung kung paano minsan nagkakaroon sila na yung emotion talaga kasi with feelings. Hindi man pwedeng umawit ng walang feelings kasi hindi natin ma-express kung anong nararapat na ibigay ang kapuren. Merong kailangang bigyan ng yung emphasize natin supposed to be kaya nagkakaroon ng yung din man emotional with feelings lang naman para maramdaman ng mga what we call this ng mga audience ng mga congregation kung ano ang nais na ipahiwatig ng awit. Kung hindi ka naman magkakaroon ng what we call ng feelings, hindi rin nila mauunawaan kung gaano kalalim yung message ng awit. Opo, importante po yung feeling. Oo. Kasama Oo. po yun, kasama yun, i-discuss Oo. natin. Kasi hindi nila, oo. Pero ma'am, mahirap po kasi umabot ng walang naka-focus feelings. muna tayo ngayon sa instrumentalist ha, hindi sa singers, instrumentalist. So mga instrumentalist, may feeling din sila, no? May feeling din sila. So kaya pag-uusapan natin 'yon. Kaya yung feeling nila ay dapat nakabase. Sabi dapat reverence. O yung pag-feeling mo dapat mukhang nandun ka pa rin sa worship. Hindi parang nandun ka na sa recital o nasa concert na yung feeling mo. So, dapat ibabagay mo doon sa ginagawang programa. Okay? Meron pang isa? Iba naman? Meron pang gustong mag-comment? Thank you, ma'am. Wala na. Okay. Let me share, kung wala na kayong let me share with you yung aking ginawang simple ba to? Okay. Proposed local church guidelines. Okay. Tignan natin, papalaki ito. Ayan, malaki na ba? Okay. Sir, wala sir sa display po. Magandang gabi sir. Wala po sa display? Screen. Kanina pa sir, wala po. Ha? Maliit po, sir. Good evening. Maliit po. Hindi mabasa. Bakit maliit? Hindi namin alam. Teka. Kanina, yung PowerPoint, hindi nyo nakita? Hindi po. Wala po sir. Wala po, sir. Maliit. Hindi po namin nakita. Ba't hindi kayo umiimik? Sana umiimik kayo, sir. Wala kaming nakikita. Masarap na lang po, sir, makinig. Ay, sayang. Ang ganda-ganda. Pinaghirapan ko yung PowerPoint, Nga po, sir. Kahit anong gawin namin, hindi po makita. Ayan, nakita nyo na. Ako po. Ayan, nakita nyo? Yes po. Ayan, ang ganda-ganda ng ginawa ko. Sa AI pa yan, Yes po. Bilisan natin. Ayan, yung sinabi ko sa inyo kanina na ang basihan natin ay yung Bible, Ellen G. White Writings, Seventh-day Adventist Philosophy of Music, Church Manual, at saka SDA Fundamental Beliefs. Ayan, Yan yung pinag-usapan natin. Biblical Principles, number 1. Tapos, number 2. Number 3. Dapat pag ganun, sasabihin nyo, sir, wala kami nakikita. Ganun,
Number 4, worship should reflect God's holiness. Number 5, ayan. Number 6. Number 7. Oh, number 8. Tapos ito yung kay Ellen G. White. Ay, naku naman, oh. Ang ganda-ganda nito eh. Hindi nyo napanood. Anyway. So, punta tayo dun sa, ano na yan? Proposed local church guidelines, sir. Oo, proposed guidelines. Okay. Sir, may tanong na ako. Okay. Tanong. May guidelines tayo na sinet, no? Paano kaya mai-enforce yan kung na hindi naman halimbawa, sensitive yung tao na instrumentalist? Paano ba masasabi na maganda yan? Okay. Ang gagawin ninyo, wag niyong i-upload, kayo mag-a-apply ng guidelines ng hindi pinaaprubahan sa board na kayo lang yung nagpapalakad. Hindi nyo kakampi ang board. Hindi nyo kakampi ang mga tao. Magagalit sa inyo yung bayan ng Diyos. No? Gawa kayo ng guidelines, i-explain nyo sa board. Kung approve yung board, gusto nyo po ba ipalakad natin ito? Kung hindi, kasi pag in-approve na ng board, ay hindi na sa'yo yun. Sa church board na yon. Ikaw lang ang mag-i-implement kasi ikaw ang head. So, pag kinausap mo, at saka ito ganyan yun pagka na-approve na ng board yon, i-announce yun sa buong iglesia. At lahat, para walang gulo, ipapadala nyo lahat yung guidelines sa lahat ng musikero sa inyong iglesia. Papadala nyo sa lahat ng instrumentalist, may kopya sila, may pangalan pa. Lahat sila may pangalan, personalized. Para may guidelines kayo ha, sa anong gawin natin ha. Tapos, ang role ninyo, hindi para check-in sila, kung hindi para i-guide sila. Okay, sabi mo, nabasa mo ba yung guidelines? Nakalimutan mo ito, tignan mo, yan na, gawin mo yan ha, ayan, okay. Parang hindi mo nagawa yung ganito ha, next time, itong gagawin mo ha. Hindi yung pupuntahan nyo, mali yung ginagawa mo, hindi tayo ganon. Hindi tayo ganon. So first, ang guidelines, kung gagawa kayo ng guidelines sa church nyo, aaprubahan ng inyong music ministry, dadalhin nyo sa church board. Pag-uusapan ng church board, i-present nyo sa church board. Pagdating sa church board, ay, pag na-approve na yon, i-announce yun. Kung kailangan ba ng business meeting, depende sa church board niyo, or kung approve na yon, gagawa na kayo ng kopya sa lahat ng mga ina-assign ninyong instrumentalist. At kapag may bisita kayo na iimbitahin na instrumentalist, padadalhan nyo rin siya muna ng copy. Tugtog ka naman sa church namin, magaling kang violinist, pero ito yung guidelines namin. Pwede ba? Pakibasa mo muna, yan yung gagawin natin sa church. Okay? So, para po tayo ay hindi aawayin ng mga yan. Kasi kapag kayo ay inaway ng mga yan, lagot. Meron na ba? May nakikita kayo? Yes, sir. Meron po. Meron na po, sir. Meron na po. Okay, so ito yung parang format. Yan, tapos may pangalan, gano'n. Tapos ito yon. Meron pa kayong preamble ng konti. Anong sabi dyan? Recognizing that music is an essential part of Christian worship and that instrumentalists serve as worship ministers rather than performers. Ayun, klaro, no? The Lucena Seventh-day Adventist Church
adopts these guidelines to promote, ayan, reverence, order, excellence, and Christ-centered worship. O, meron ba silang matatanong dyan? May nilagay mo na nga dyan eh. Kaya lang naman umaalma yung mga musicians, wala naman tayong nakasulat. Sinasabi lang natin, uy, ang tugtog mo ganito, nasasaktan sila. Wala naman silang nabasa, kaya sila nasasaktan. Tayo naman, dahil gusto nating maganda at tayo yung elected, abay, hindi pwede yan, bakit ganyan? Wala rin tayong pinabasa o binigay sa kanila. Okay, these guidelines are intended to assist, sino nyo? These guidelines are intended to assist instrumentalists, accompanists, worship leaders, sound technicians, and the music ministry in ensuring that every musical presentation contributes to the spiritual objectives of divine worship. Dapat pala yan, hindi divine worship, no? Sa worship in harmony with the Bible, the Seventh-day Adventist philosophy of music, the church manual, and the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Ito yung ating quotation. Whether therefore you eat or drink, tsaka let all things be done decently. Pag pinabasa nyo yan, ay ano ba? Sabihin nila, sige, hindi na kami tutugtog sa church nyo. Sabi nila. Okay. So, these guidelines, ano ang purpose? Anong purpose? Preserve the sacredness and reverence of worship services. Hindi yan divine service lang, Provide practical standards for instrumentalists serving in worship. Encourage musical excellence. Ini-encourage pa natin sila while avoiding performance-oriented practices. Promote consistency in the use of sound technology and instrumental accompaniment. Ensure that all instrumental music supports the worship, mission, and the message of the church. Ganun pala. Matindi pala ito sa Lucena Church, sabi nila, no? Ano yung scope? Okay, this guideline shall apply to all instrumentalists serving in church-sponsored worship services, including pianists, organists, guitarists, string instrumentalists, wind instrumentalists, brass players, percussionists, instrumental ensembles, orchestra, accompanists, sound technicians responsible for instrumental reinforcement. Ano yung general principle natin? All instrumental ministries shall seek to glorify God, support congregational worship, and reflect the sacred character of divine worship, or gagawin natin yung worship service. No performance, musical presentation, or use of technology shall draw unnecessary attention to the performer or diminish the reverent atmosphere of worship. Pag nabasa, dapat pala yung tugtog ko, dapat pala ang pipiliin ko yung hindi mawawala yung atmosphere ng worship. Di ba? Ganun yun. Okay, Article 4, Standards of Physical Presentation. Ayun, paano sila magpipresent? Ayan, Section 1, Modest and Appropriate Appearance. Okay, so ibig sabihin, instrumentalists shall present themselves in a manner consistent with Christian modesty, reverence, and professionalism. So yung damit natin, yung wear attire appropriate for worship leadership, maintain it grooming, ayan, avoid clothing or accessories that attract unnecessary attention. Yung mga damit na parang nakaka-attract, minsan yung mga kulay ay parang doon sa programa na may lights, reflect dignity, befitting the sacredness of divine worship. Ibig sabihin, yung kasuutan ng mga instrumentalist ay modest. Hindi yung magarbo. Simple but modest. Section 2, preparation. Kailangan nagpe-prepare ang ating mga instrumentalist. May pray privately, prepare spiritually, set up instruments, Napapansin ko yung mga, kunyari, guitarist, pupunta sa taas pag sa tutugtog na, saka pa kukuha ng upuan, saka pa maglalagay ng microphone. Ang maganda, kung merong instrumentalist, kung merong instrumentalist na tutugtog, maganda
meron na siya, lagyan na doon ng microphone, lagyan na ng upuan na kailangan niya. So pagtayo niya, ay iaayos na lang niya. Hindi yung saka pa pupuntahan ng microphone, matagal yun. Dapat nakaset up na. Kailangan yon. Conduct sound checks. Dapat nag-check. No, nag-check. Coordinate with worship leaders. Review the order of service. Titignan niya, kailangan niyang malaman ano yung kailan siya tutugtog. Hindi yung, ako na ba, oy, tara. Natataranta kasi hindi naman alam kung kailan papasok. Part yan. Okay, section 3, platform conduct. So, ano yung pagpatayo niya doon? Instrumentalist shall enter and leave the platform quietly. Ayun, no? Yung iba, pagpasok, tawa-tawa, ngisi-ngisi, tapos pagdating sa taas, kwentuhan ng kwentuhan, kunyari, dalawa sila. Hindi na, dapat. Hindi na. Avoid unnecessary conversations. Walang kwentuhan doon sa taas. Minimize unnecessary movement. Galaw ng galaw, parang may mannerism, Maintain proper posture. Yan. Demonstrate reverence throughout the service. So, habang tumutugtog ka, dapat nararamdaman pa rin yung reverence. Stage presence. Instrumentalists shall avoid excessive body movement. Ayun. Minsan may mga violinist, pag tumugtog, gano'n, parang excessive, Tama naman yung mag-move ka, pero parang yung excessive, yun ay ina-avoid natin. Pinapa-avoid natin yung mga excessive movements. Sunod pa, yung theatrical gestures, yung parang nagdadrama, Kunyari, kung tutugtog ng, oh Lord my God, tapos yung mukha niya parang nagdadrama din, na parang tutugtog siya, or yung pianist, parang nagko-concert, gano'n. So, pinapaiwas yun. Bakit? Yun, balikan natin yung mga bases, yung ating pinagbabasihan na this is may reverence, this is worship for the Lord, hindi tayo yung importante, Exaggerated facial expressions. Minsan yung mga anong tawag noon, yung mga saxophone player, yung mga mukha nila parang yung nagpapalabas dun sa mga party, na nag-acting sila. Yun daw ay babawasan. Concert style behavior. Dapat wala ka sa concert so hindi ka dapat parang nagko-concert. Nakalagay dito, their physical presentation should support worship rather than become the focus of attention. Okay? Okay, next, amplification and sound reinforcement. Purpose. Electronic amplification shall be used only to support congregational worship and improve audibility. Sound reinforcement shall never create a concert atmosphere. So kung gagamit kayo ng mga sound system or whatever, dapat yun ay makatulong lang, hindi yung parang nasa concert na grabe yung mga tugtog, hindi pwede yun yung amplification na gano'n. Dahil nga doon sa pinag-usapan nating basis. Sound quality. Amplification should preserve the natural tone of the instrument. Yan. Musical clarity, proper balance, appropriate volume. Minsan malakas na malakas yung accompaniment, minsan malakas na malakas yung Kaya importante na ang mga instrumentalist nagkakaroon ng sound check, Nagkaka-sound check. Pero kung sanay na, lalo na may operator na magaling, ay siya na nag-a-adjust doon. Volume. Sound volume shall support congregational singing. Kunyari, yung pianist. Baka naman malakas pa yung pianist sa kumakanta, sa tumutugtog, sa congregation. Allow scripture reading to remain clear. Ano ibig sabihin allow scripture reading to remain clear? Ibig sabihin, kung hanggat maaari, yung tugtog natin, yung volume ng music, depende sa mensahe nung
nung kinakanta mo. Kapag kanyari, yan ay, ano tawag niya, meditation, ano? Medyo malumana, hindi yung parang masyado namang enhance ang music. Permit prayer and meditation. Avoid overpowering the congregation. Oh. Lalo na sa mga nag-a-accompany, no? Sa mga nag-o-organ. Section 4, audio effects, artificial effects such as excessive reverb, yung mga nag-organ, no? Delay, echo, distortion, or other processing commonly associated with entertainment performances shall be avoided whenever they distract from worship or alter the natural character of the instrument. Minsan gusto mo may effect, marami mga synthesizer. Hindi naman masyadong problema yun, ano? Pero at least may volume. So itong guidelines purpose to, tignan nyo kung ano yung pangangailangan ninyo. At kung ano yung wala dito, idadagdag naman natin, dadagdag nyo. Ito yung sample lamang. Article 6, -1 and recorded instrumental accompaniment. So kung gagamit tayo ng -1, mga instrumentalist, ang sabi dito, general principle, live instrumental accompaniment shall be the preferred standard whenever qualified musicians are available. So kung meron mga tutugtog, magpatugtog na tayo. Pero kung wala, recorded accompaniment shall serve only as a support to worship and shall not replace the active ministry of instrumentalists without justifiable reason. Ibig sabihin ko, hindi siya mag-overpower. Acceptable use. -1 accompaniment may be used when no qualified accompanist available. Kunyari, gusto nyo may orchestra pero walang orchestra, di mag-1 ang orchestra. Tapos, supports congregational worship. It is approved by the music ministry or church leadership. So, dapat, yung gagamitin yung -1 ay papa-approve nyo sa music ministry. Okay, musical standards. Recorded accompaniment shall reflect reverence. Yung mga -1 nyo, dapat magpapakita din ng reverence. Maintain musical excellence. Avoid entertainment-oriented arrangements. Minsan yung mga tugtog, ginawang, ginawa ng ni-rearrange. Parang arrangement dun sa style ng entertainment. Support rather than dominate singers or the congregation. Dapat support lang ang accompaniment, hindi mag-overpower. Preserve the sacred atmosphere of worship. So yung accompaniment, pipili kayo ng mga -1 na magsusupport sa atmosphere ng worship. Technical standards. Before every worship service, responsible musicians shall ensure, musicians, dapat tama yung key nyo, appropriate tempo, na-establish nyo na, yung balance, kung meron kayong mga playback equipment, mga kailangan smooth musical transitions, yung mga yan ay, kunyari, meron kayong parang mga intros ang gagawin. Dapat maganda, no? Ang pagka-arrange. Hindi yung bigla na lang iba na yung mood. Smooth ang transitions. Prohibited practices. The following practices are discouraged. Ano gagawin natin? Miming or pretending to play pre-recorded instrumental parts. Minsan parang, minsan naglalaro. Gusto niya lip-sync, ano? Pretending to perform pre-recorded music. Hindi naman nangyayari yan, pero that's a general point. Using pre-recorded accompaniment to create a concert atmosphere. So, meron kayong -1 na parang concert ang atmosphere. Excessive dependence on recorded accompaniment when live musicians are available. So, bawal na, wag naman hindi bawal. Kundi, wag nating walang ibaliwala yung mga accompanist natin, no? Pag gamitin natin sila. Okay, operational procedures. Ito yung lagi ko napapansin sa mga churches, ano? To preserve the order, reverence, and smooth flow of the worship service, the following procedures shall be observed whenever -1 or recorded accompaniment is used. Kung gagamit kayo ng mga -1. Ano daw? Submission of recorded tracks. Dapat, no, ang mga -1 na sasabit na sa doon sa operator ahead of time. Hindi yung alam nyo nangyayari pupunta,
tutugtog, ibibigay yung ano, yung link. Hala, ang tagal-tagal na doon nakatayo, hindi pa natutugtog kasi hahanapin pa, pupuntan pa sa YouTube. Alam niyo yung aking estudyante sa Australia, well, sa church daw nila, Wednesday pa lang, lahat ng gagamitin ng -1 sa Sabado ay sinasabit na sa operator para naka-line up na. Minsan na nagsasign sa patay, Bluetooth. Minsan yung saksak, nanghihingi pa ng pangsaksak doon sa taas nung anong -1. Minsan yan, nakakalimutan yan. Technical rehearsals, kailangan daw merong practice with the accompaniment. Dapat i-try ninyo yung accompaniment kasi minsan hindi gumagana, minsan nakastuck, minsan, dapat yun merong practice, no? Practice, okay? Lyrics and multimedia presentation. Alam niyo ito hindi nangyayari sa mga churches natin. Tumutugtog sila. Ang suggestion ko, kung meron, kunyari, ang kakantahin nyo ay hymns, alam niyo yung lyrics, habang tumutugtog kayo, habang magtugtog, ipo-project yung lyrics doon sa projector para nababasa yung yung bang message nung tinutugtog. Kung hindi naman, kung wala namang message, walang lyrics kasi ang music naman may message din siya, no? Kasi meditation. So pwede kayong maglagay ng verse na babagay doon sa tinutugtog ninyo. Yun. Pwede yun. Para merong binabasa o naiintindihan yung congregation. Okay. Ito yung projection of scripture during instrumental music. So maglagay kayo noon. Okay, responsibility of the presenter responsible ensuring, o yung mga operators, bibigyan nyo ng instruction, no, na dapat naka-ready, ganun, para hindi masira ang worship. Ito naman, congregational interaction. Instrumentalists shall remember that they are worship ministers. They should avoid yung performance na parang mapapalakpak na yung mga tao. Drawing attention to themselves. May mga nagbabaw pa. Parang may nakikita ko na nagbabaw sila sa worship. Sa worship, hindi na kailangan tayo magbaw. Hindi na magbabaw. Dramatic endings intended to invite audience response. Talagang yung ending talaga ay bonggang-bongga na napaka-dramatic. Excessive verbal recognition during worship. Minsan masyadong parang masyadong pinupuri natin yung mga musicians sa worship. Tama na yung magpasalamat lang, hindi na yung elaborated pa, no? Okay. Responsibilities of instrumentalist. Ayan. Prepare spiritually, maintain personal devotional, practice diligently. Ayan. Mababasa nyo lahat yan. We cannot discuss all. It's 8 o'clock. May ano pa tayo? Responsibilities of the music ministry. Music ministry, anong responsibility ninyo? Provide orientation regarding these guidelines. Mentor instrumentalist. Review instrumental practice periodically. So, review nyo every 3 months. Maganda pa ba yung nangyayari sa atin, no? Encourage nyo ma-develop ang mga musicians. Promote music that supports the mission of the church. Ito naman, mga responsibilities ng sound system. And then, meron kayong evaluation. May music ministry council, meron kayong evaluation. Ano ba yung tugtog na ginamit kanina? Ano kaya yon? Support sa congregation, nag-reflect ba ng reverence? Yan, okay. Alright. Implementation, mayroon doon. The guidelines shall serve the official standard, yan, ganyan, blah, blah, blah. Amendments, meron kayong amendments na these guidelines may be reviewed and amended by the church board upon recommendation of the Music Ministry Committee, provided that all revisions remain consistent. Dapat consistent pa rin sa mga document. Tapos, meron kayong board action. Ayan, propose nyo yan na may ganon. Yan. Okay, so binigyan ko kayo ng sample na pwede nyong maging batayan na makagawa kayo ng guidelines sa inyong church. Bakit ba tayo gagawa ng guidelines? Not to limit the creativity of the talents,
but to guide them kung ano ba talaga ang misyon ng ating church at ano dapat ang ating pagsamba sa Panginoon. Okay? So, something like that. At least meron tayong basihan ng instruments. No? Kung meron kayong question, it's time now to papadala ko sa inyo lahat yan in Word file para pwede kayong magdagdag, magbawas, no? O meron ba kayong mga tanong? Please ask your questions now. Tingnan muna natin dito. Charlene Joy Padul, will I allow a musical offering to be rendered piano number if the pianist plays as if he is playing like entertainment? The congregation will really say after hearing and ang sasabihin ay ang galing talaga. Okay, bago pa tumugtog yung mga kaya naman sila tumutugtog ng ganon dahil wala naman kayong regulation. Pagka wala kayong regulation, tapos pinagbawalan nyo sila, magagalit sa inyo yon. Hindi na yun sisimba at galit sa iyo yon. Kaya, wag muna kayong magpuna hanggat wala kayong guidelines na approve ng church board. Kasi kapag approve na ng church board, hindi na ikaw nagsasalita. Ikaw na ang representative ng church board. Okay? We have a brother way back Ramos time, brothers Sir J. Cayuca. O kilala ko si Sir Cayuca, violinist of the Philippines during Ramos. Born Adventist graduate sa PUC. Can we invite him perform concert? Yeah, kung magko-concert, huwag kayong mag-concert sa church. Ha, mga kapatid? Ang inyong church po ay hindi concert hall. Ang inyong church ay worship hall. Okay? Kung magpapa-concert kayo, ay huwag nyong gagawin sa Sabado ng hapon. Gawin nyo sa gabi. Kasi ang concert, yun ay nagpapakita ng galing. So yung hapon, kung magkakaroon kayo ng parang musical program, ang tawag po ninyo ay hindi concert. Musical worship. Ayan. Ngayon, pag meron kayong musical worship, edi gawa rin kayo ng guidelines sa mga magagawa ng musical worship. Ilagay nyo doon, dahil ito po ay worship, ang tutugtugin po lang natin ay mga pang-worship na tugtog. Hindi yung pang-concert na tugtog. Ayan. Hindi yung pangpapakita ng galing. Kung hindi, pangpapakita ng mensahe ng Panginoon. Yun po yung worship. Ano po? Okay, so you can invite anybody, pero bibigyan nyo sila ng guidelines kung paano sila tutugtog sa inyong church. Kasi church nyo yan. Yung church ninyo, kayo po ang responsible. Kayo po ang mananagot sa Panginoon kung ano yung inaalaw ninyo sa church nyo. Tama po ba? Okay? So, mabuti pa, meron kayong guidelines para anong gusto nyong mangyari sa church nyo. Hindi ng music department, kundi ng church board. Okay. Need handled by the communication technical team, advanced coordination, prepared, forwarded early. Yun, dapat early. How about accompaniments with drums? Should we allow? Okay, Jocelyn. Base doon sa mga pinag-usapan natin, kung may drums ba yung tugtog, nagre-reflect pa ba ng reverence? Kaya, yung tugtog, hindi ko alam kung ano yung pagtugtog ng drums na sinasabi mo. So, pakinggan mo yung may tugtog. Yun ba ay nagre-reflect pa ng reverence? Nagre-reflect pa ba yun ng holiness ng Panginoon? Sa Adventist philosophy? Andun yung mga verses na binigay ko sa inyo kanina. Galing sa Bible, kay Ellen G. White, yung kanina, meron din kayong kopya nun mamaya, papakita ko sa inyo. Yun po ang basihan ninyo. Huwag lang kayong, pwede ba ito? Pwede. Tingnan nyo yung basihan natin. Okay? Alright. So, sa tingin ninyo, parang holy naman ang pagtugtog ng drums. Kayo desisyonan nyo na yon. Kasi kung approve na sa board yon,
eh di yung board na ang magsasaway. O bakit parang hindi yata yun eh, no? So, checkin ninyo. At kayong mga musicians, ang mga music leaders, wag po kayo magde-decide by yourself. Mapapaaway kayo. Ha? Wag kayo magde-decide. Kunyari, parang hindi mo gusto yung tugtog. Mag-consult ka doon sa committee mo. Teka, tanungin ko yung committee. Sa palagay nyo, ano ba to? Pag hindi pa rin kayo sure, magtawag tayo ng board members. Sa palagay nyo. So, may team po kayo na hindi papayag o papayag doon sa gagawin sa inyong church. Ano po? Question po, pwede ba or allowed po ba ang modulate or change key sa song during congregational singing? Ito naman congregational singing. Why not, LJ? Lalo na yung mga awit na kunyari yung lift up the trumpet, ta 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 tapos yung ending, yung fourth stanza. Ta 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 ta. Magta-transpose ka ngayon. Parang mas grande. That is beautiful. That is beautiful. Katulad nung, lalo na mga second coming, yung mga all hail the power. Ang ganda niyan. Pagka nilagyan mo ng transposition. Pero, ang pagtugtog mo ay as a pianist, dapat hindi makakuha ng attention na parang minsan yung mga pianist, bobonggahan, mag-transpose, tapos bigla ng ay para namang pwede naman tayong magdagdag ng pero wag yung sinabi natin kanina sa basis ng pinag-aral natin, hindi mag-overpower sa congregation. Music festival po, sir. Anong ibig sabihin mo dyan, Jojo, sa music festival? We need guidelines for Sabbath concert. May guidelines for Sabbath concert. Wag po natin tawaging Sabbath concert. Gabi po natin, afternoon musical worship. Okay? Wag po natin gamitin yung concert na lang. Kasi ang concert ay, pag sinabing concert, parang pakitang gilas, pakitang galing. Pero pag sinabi natin na musical worship, yung mga tao din, musical worship. Mag-worship tayo through music. Ayan. Tapos yung mga performers din, pag sinabing concert, yung mga performers din, parang ang feeling nila, dapat magaling sila kasi pinanonood sila. Kung alam nila na ito ay worship, di kikilo sila na bilang worship. Meron silang mensahe. Bibigyan nila kayo ng mensahe. So, ang recommendation ko po para hindi tayo magkaroon ng confusion, at saka yung, alam nyo yung announcements natin, mga ginagamit nating words, minsan nagkakaroon ng ibang implications. No? Kaya pag sinabi mong concert, di parang walang reverence. Pero pag sinabi mong musical worship, di nandun na agad yung reverence. No? Yun ang suggestion ko. Tignan niyo, how is it? No, pero para sa akin yung concert na term ay gamit na gamit 'yan sa associated na siya dun sa pangpakita ng galing. Pero pag sinabi mong musical worship, parang show, no? Pag concert show 'yan, laging show. So, wag na natin doon para ma-direct natin yung isipan ng mga members doon pa rin sa worship pa rin, hindi sa show. Okay, tingnan natin. Kahit po religious songs for concert, not allowed po sa church. Hindi ka naman pwedeng kumanta ng hindi religious sa church, di ba? So, ang ibig sabihin po, huwag nyo lang tatawaging concert. Ang suggestion ko, ang tatawag nyo po ay musical worship. Ano ba ang pinagkaiba ng concert sa musical worship? Pag sinabi nyo concert, kahit religious concert siya, sa loob ng church on Sabbath day, ang isipan ng mga tao po ay parang manonood sila ng show. Pero pag sinabi niyong musical worship, ay ang isipin nila, mag-worship sila, which is the purpose of our musical program sa church, for them to worship. Ano po? So, yung religious concert po, ginagamit yan sa mga gala concert. Pagka may concert kayo sa gabi, first part, religious songs. Di ba? Second part ay secular. Kaya yung mga religious concerts siguro
wag na, kung gagawa ka ng religious concert para sa akin, panay religious, at gusto nyo ng concert, ay wag na sa Sabat. Gawin nyo ng Sabado ng gabi, Linggo ng gabi, Linggo, ganun. Wag na sa church. Para, nakita natin, di ba, yung sa fundamental beliefs, anong gagawin natin sa Sabbath? Ipipreserve pa rin natin yung atmosphere ng Sabbath. So, kung concert ang atmosphere, tanong ko, Charlene, Miss Charlene, nandiyan ka ha? Ang tanong ko, mapipreserve ba natin yung Sabbath atmosphere kung ipopromote natin na ito ay concert? Any idea? Anybody can answer. Kung bang ipopromote natin may concert mamaya, may choir na darating, may concert, ay maipopromote ba natin yung atmosphere ng Sabbath? Or mamaya po ay meron tayong musical worship, meron po tayong guests para magkaroon tayo ng musical worship. Alin po ang mas pipiliin ninyo para ma-preserve yung Sabbath? Di po ba yung, ano po, Vivo, ano Vivo? Musical po, sir. Musical, Musical. tama. Oh. Kasi tutulungan po ninyo ang inyong congregation na yung isipan nila ay mapunta doon sa tamang pag-iisip. Ano po? Oh, tutulungan nyo sila. Kasi yun ang responsibility ng music ministry para i-guide ang ating church. Sir Dante, good evening. If ever there will be a musical worship and if there are prepared offering for the choir having the musical worship inside the church, will that be okay? Ano pong ibig sabihin offering? Yung parang magbibigay tayo ng offering sa churches ay sa mga nagbigay ng musical offering, musical worship. Hindi ko alam ang patakaran ng misyon tungkol sa pagtanggap ng mga offering, no? Pero sa akin, kung acceptable practice 'yan, siguro wala naman masyadong masama. Pero kung ako iisipin ko, bago pa mag-musical worship, kung gusto nating mag-donate para sa mga choir na 'yon, ay nai-announce na sa church. Tapos na-collect na. Personal i-collect na natin. Tapos, ibigay na lang natin sa kanila kung ano yung na-collect. No? Para sa akin. Pero kung sa tingin niyo ay, kasi by local church naman yan, church board, kung ano na pag-usapan, at pagdating po sa mga pera offering, ay pakitanong po ang inyong local mission kung ano pong masasabi nila doon. Para sa akin, kasi sa akin, music lang. Ayokong panghimasukan yung mga pera-pera na yan. Okay, sa amin po sa Baesa, nag-change key po ang pianist sa congregation. Yes, kailangan yun, no? It adds beauty. So we need to submit guidelines coming from the biblical guidelines or coming from the seminars and trainings. Booklets must be the copy of the church. Should have no need to discuss rather than to congregation. Since hotels to follow congregation updates need to remind. Okay, kailangan nga ninyong magkaroon ng guidelines na galing sa yung mga ginawa natin. Kung meron po kayong mga booklets na galing, ito po sinasabi mo ma'am, yung galing sa mga mission, no, na binigay ng mga guidelines. Yun po yung mga general guidelines. Ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng local guidelines sa inyong church mismo, specific guidelines para approve ng board ninyo based on the mga booklets, mga guidelines na galing sa mission tsaka sa union. Kasi yon, nyari, sa instrumentalist, may guidelines kayo. Wala naman dun yung general statements lang yun ang galing sa booklet eh. So gagawa kayo ng sarili nyong specific guidelines para sa mga instrumentalist, para sa choir, para sa mga soloist. Meron. Kung ayaw nyo ng problema sa church, kasi sabi ng guidelines, sino ba nakakaalam ng guidelines na yan? Kaya meron kayo dapat specific guidelines galing sa inyo, na-approve sa inyong church. By the way, I will share mamaya sa GC yung guidelines na ang Pasay, gumawa sila ng guidelines.
Ang MAMC, meron silang guidelines. Tapos nung araw pa yung Bacolod Church, meron silang guidelines. I have copy. So, I can share with you kung paano nila ginagawa yung guidelines nila. And then you can make your own. Kuha kayo doon mga ideas. Gagawa kayo ng guidelines niyo sa church ninyo. Okay, bakit kayo gagawa ng guidelines? Kasi gusto nyo maganda ang pamamalakad, walang sasakit ng kalooban, walang maiinis, walang magagalit, walang magbabackslide, walang hindi na sisimba, no? Wala. Kasi yung guidelines, pag na-approve na lang yon ng board, hindi na ikaw yon. O, wala ka nang pakialam doon, hindi na ikaw yon, hindi na yun. Ikaw lang nag-suggest. Okay? Pwede po ba ang transposition ng pianist kung hindi po abot ng song leader ang pitch na ibinigay ng pianist organist? May mga song leader po kasi na mababa ang boses at pero naman pong mataas kaya adjust po. Yes, the pianist and the organist should adjust to the need of the congregation. Kung mataas yan, ibaba ninyo. Bakit ba? Para makakanta lahat, lalo yung mga lalaki. Hindi nakakanta yung mga lalaki kasi medyo mataas. Ibababa nyo ngayon. Lalo na kung meron kayong pianist na magaling na nakapag-transpose. That is very good. Okay. Usually here in our place, even the Adventist schools is having concert for the purpose of fundraising. Is this not appropriate, sir? Okay. So, fundraising ay hindi ko sakop yan sa discussion ko. Itanong nyo po sa mission ninyo, how is it? But I would like to study that. Kasi ginagamit nila yung music, para sa fundraising. So, gagawin ko, hahanap ako ng mga materials about that. Thank you, Ma'am Lolita, for that. Okay, yes, Prof, can share with us. Susundam. Okay. Sir, may nagagalit na po sa akin na singer kasi mahaba po ang buhok. Singer na lalaki. Ayan. Kasi nga, hindi mo nilagay doon, wala kang guidelines na nakalagay doon na dapat proper grooming. Ayan. Kung nakalagay doon, lahat ng musicians dapat proper grooming. Ang kasama sa proper grooming ay yung buhok, di ba? Kailangan medyo neat. Pagtutugtog ka. Okay, kaya siya nagagalit sa'yo kasi ikaw ang nag-check. Hindi naman alam ng board. So, pero pag approve ng board, di maganda. Sir, do we have music ministry department in our mission? Wala po tayong, Ma'am Ravina, wala po tayong department ng music sa ating mga mission at sa ating union. Ang meron lang po tayo noong bata pa ako, merong music department sa General Conference. Kaya may music department din sa division, sa union, tapos sa mission. Dumating ang panahon na wala na ang department sa General Conference. So, ang nangyari na lang, ang tawag ay music ministry. Hindi na siya department. Ministry na lang siya. So, yung mga nasa mission, nasa union, ang tawag sa kanila, music ministry coordinator. Ibig sabihin ng coordinator, hindi siya department. Wala siyang sariling budget. Coordinator lang siya. So, kung may music program, i-coordinate niya. Kung mayroong gagawin yung mission o union, ay i-coordinate niya. Kung magkakaroon siya ng initiative, na gagawa siya ng mga seminars or whatever, pwede siyang gumawa. Siyempre, kasi coordinator siya. Ngayon, this year, starting this year, wala na tayong parang music ministry coordinator sa union. Ayun ang alam ko. Sabi sa akin, hindi ko alam yung latest, no? Pero nung nakaraan, tinanong ko yung taga-union, wala na daw. Ang meron na lang sa mission. So sa mission, merong music ministry coordinator. So nagko-coordinate na lang din siya. So kaya hindi na tututukan masyado yung music kasi nga walang binababang program galing sa General Conference about music. So, ang mangyayari, kanya-kanya ang bawat mission na magpo-provide ng music education depende sa need ng iyong area. Kasi iba-iba, di ba? Kunyari, yung division dati nawala na yung music doon kasi
iba naman sa China, iba naman sa iba yung mga need. Sa Pilipinas, iba din yung need. So, kanya-kanya. Ngayon, wala na yung division, wala na rin yung union. So, yung mission ay coordinator na lang. Pero I heard, meron na naman daw yatang coordinator sa union. Pero, depende sa union yata. Pero, ang alam ko lang na active ay meron lang silang coordinator. Ang coordinator, although minsan tinatawag nilang music director or whatever, or music head, pero basically, wala sila pong kasi pag sinabi mong department, merong budget yon. Ang alam ko parang walang ganon. So, katulad dito sa mission na tinutulungan ko, meron silang activity once a year, ganon, para makatulong sa mga local churches. So, or maybe you can ask your mission, pwedeng tanungin po ninyo ang CLC, ang CM, kung ano po yung program ng mga music head nila or music coordinator. Okay, so wala nang mga tanong dito, wala nang mga naka-comment, whatever. Meron ba kayong gustong tanungin? Personal. Music plays a vital role in worshiping pero walang concrete na ibinigay mula sa itaas. Sana meron at least mahinga ng advisor. Mabuti na lang, we know you. Thank you. Okay, so alam niyo mga kapatid, ang music, hindi naman kailangan laging meron galing sa taas. Kasi yung meron tayong music guidelines, meron tayong Bible, meron tayong Spirit of Prophecy, meron tayong church manual, meron tayong fundamental beliefs. So, ibig sabihin po mga kapatid, kung kayo po ay concerned sa inyong music, ay gamitin po ninyo itong mga documents na galing sa General Conference at ito po ang igamit ninyo. So, meron tayong forum ngayon, katulad nito, tinutulungan ko kayo to come up with something para magamit ninyo. No? Kaya, praise the Lord na meron tayong opportunity. And thank you, Ma'am Lolita, for joining us always. Who will compose a music committee? Okay, very good question. Ang music committee, yung music head, yung kanyang associate. Sunod, kung meron kayong song leader head, kung meron kayong pianist head, kung meron kayong choir director, ayan. Tapos meron kayong elder for music, tapos, yan, pwede na yan, na maging music committee. Yung mga leader ng kung wala namang mga leaders, edi kukuha ka ng head, yung associate, isang song leader, isang pianist, isang guitarist kung meron. Tapos meron kayong coordinator sa Sabbath School, meron kang music coordinator sa AY. Yun. Ang ibig sabihin ko, kumuha kayo ng mga, wala din kasi tayong design for that sa ating denomination. Pero sa ibang denominations, sa ibang religion, meron sila mga music committee sa Protestant. Basically, pastor, elder, head, mga associates, mga organist, mga pianist, yung mga involved sa music. So, meron ka lang konting committee. 7, 8, yan. Pwede na ninyong, pwede kayong mamili. Ngayon, meron tayong, di ba, elder for music. Yun, kasama din siya. CLC director designated per area but we need officers sa area na monitor buong distrito down to local churches welcome. To all program event, mag-monitor all music concerns. Sa mga concert ng youth, usually dadaan monitor ng music. Okay, so depende sa inyong mga area, ang alam ko meron kayong mga area coordinators, no? Meron ba kayong mga area music association? Meron ba kayong mga district music association para mga ganon? Depende na yun sa inyo kung ano yung mga need ninyo. Pero, for the meantime, kung wala namang ibinababa yung mission ninyo na meron ganong organization, kasi ako maganda kung yung music coordinator sa mission, meron siyang mga counterpart. Katulad sa CLC, ang balita ko meron silang ganon, may mga coordinators. But I don't know how is it, kung ano ang function. Ano nagiging, functional ba siya? Kasi dapat i-evaluate mo yun Functional ba siya or hindi? No? Kasi balita ko rin,
yung mga officers, hindi rin naman makalakad kasi busy, ang dami-daming pinagagawa. So, depende. Pero ang maganda, it's always good to be organized. Tama? Maganda yung may organized kang committee para meron ka laging pupuntahan. Hindi lang mag-isa ka na magagalit na sa'yo lahat ng tao, yung buong mundo. Ano? Okay. Alright. Okay, so nag-raise ng hand si Ma'am Rosalie. Bago mag-raise ng hand si Ma'am Rosalie, yung iba muna, meron ba kayong gustong sabihin? Medyo mahaba-haba tayo ngayon. Magandang usapin kasi ito eh. Na ano ba natin ang goal natin today? At least nakapaggawa tayo ng guidelines based on the biblical principles and spirit of prophecy, no? Papadala ko sa inyo yung final copy later. Okay? Any question? Or dagdag? Specifically for the tandaan ninyo mga music coordinators. Hindi tayo yung we are not the rule. We are the guides, no? We are the guides. So, i-guide lang natin na ganito, ganon. Huwag tayo maiinis pagka hindi sila sumusunod. Basta, lalo na kapag ka-approve na ng board, ay, yun ang ginawa ko sa PIC noon sa AUP, PIC. So, pagkatapos naming ma-approve yung guidelines, sumulat ako sa lahat ng music director, lahat ng pianist, lahat ng song leaders, lahat ng musicians, pinadalan ko ng sulat. Sabi ko, ito po ang guidelines nating susundin na approve ng board. O, edi lahat sila susunod sa guidelines. Lahat ng iniimbita mo, may guidelines na sinusunod. Kasi kung wala pong guidelines, ay mamumroblema kayo. Okay, so Sir Dan, thank you so much for the copy of what you have discussed to be sent to us. God bless you more and all. Yes, papadala ko po sa inyo yan para meron kayong mababasa. Tapos, gagawa din ako ng mga reels, no, ng mga follow-up takeaways para hindi nyo makalimutan. So, please don't forget to visit yung ating YouTube channel, Dante Oblimar Music Ministry, at saka Dante Oblimar Music Ministry na Facebook page. Nakikita ko ng iba sa inyo doon, nagla-like, binabasa nyo yung meron ako doon na everyday na harmony with the word, no? Tungkol sa music, bawat verse. Tapos, umpisahan ko na yung Adventist hymns para ma-appreciate natin yung Adventist hymns. Po-post natin doon. Susunod pa, marami pa tayong i-feature doon para lang meron kayong something to remind you of what you are studying. So, ngayon, yung mga kaya may pinag-usapan tayo dito, gagawan ko siya ng mga small reels para matatak din sa inyo yung mga principles na yon. Jocelyn Barbosa, first time ko po nag-attend ng meeting. Pwede po ba ako na masama po group chat para ma-receive ko rin ang mga documents? Yes, Jocelyn. Lahat po ng hindi pa dito member ng ating forum, no? Meron tayong group na forum, music forum. Kung wala pa po kayo doon, sabihin niyo sa akin. Pero pinapasa din natin lahat ng uma-attend dun sa Congregational Choir Singing Program. Pinapasa ko rin doon yung link para kayo ay makakita rin. Pero, Jocelyn, sumali ka sa aming please just message me para ma-add ko po kayo doon. Okay. Parang ayaw nyo nang magsalita at parang naantok na kayo. Wala bang gusto magsalita aside from Ma'am Rosalie? May iba naman na may problema ba kayo na gusto ninyong i-share na mabibigyan natin ng konting kasagutan? Okay, wala. Ano naman ang topic natin next month? Sino yon? Ma'am Vivo. Okay na po, sir. Clear na po. Okay. So, anong topic natin next week?
Wala po ako sa Music Forum, sir. Marisol. Marisol, paki-message mo lang ako ha kasi hindi ko na makakalimutan ko na yan mamaya. Lahat po ng wala sa GC ng forum ay magsabi lang po kayo. Okay, wala na. Anong topic naman natin next week? Meron ba kayong suggestion na gusto pag-usapan? Ano yung sermon about religious song promotion? Ano yan? Youth Ministry Scripture Songs. Ano yung gusto nyong topic dyan? Oh, action songs. Okay. Action songs sa AY. Oh, gusto niyo ba yon? Pag-usapan natin next week? Oh, Sige po, sir. tahimik Sige po, naman. sir. Oo nga, no? Sir. Yun pala, yun ang pinag-uusapan sa Sa GC, no? Yung Yes po. mga action songs. Yes po, yes po. Okay, sige. So, para maintindihan natin lalo, ano ba yung para action songs na yan? Pwede ba yan? O ano ang limit, no? Ang Yes limit po. ng action songs. Okay. Alright. Kung wala, yung mga, baka meron ditong gustong sumali sa aming choir conducting class every Thursday, magsabi lang kayo para kayo ay ma-enroll namin. Choir conducting, paano mag-conduct ng choir sa church. Marisol, sir, pwede pong makahingi ng video recording po ngayon. Pasensya na po, late akong nakapasok. Thank you po. Yes, ito pong ating session ay naka-record at ipopost ko po, i-upload ko sa YouTube ito. So, yung link ay isi-share ko doon sa mga GC natin. Okay? Para ma-review ninyo. Yes, Prof. Record copy, guidance copy. Thank you very much. We'll send it to everyone. Okay? Alright. Wala na. Wala pala kayong masyadong question, ano? Sa instruments. Hindi kasi instrumentalist, ano? Okay, anyway. Let's pray. Let's pray. Ipag-pray naman natin sino ba nag-pray kanina? Sino nag-pray kanina? Si Ma'am Rose, no? Charlene Joy, ikaw magpipray. Let's pray. Lord God, thank you very much for this session that we had with Sir Oblimar. Continue to empower him, continue to give him knowledge and good health, and help us, music enthusiasts, music in charge, coordinators, to promote these things in our church according to your will, and help us to lengthen our patience with the people we are assigning for our especially for the musical offering. Lord, continue also to bless this program we are having. May this will not only be a for just a moment, but this will continue, oh God, and this will be a blessing to us and to the people we are serving. Thank you for hearing and answering our prayer with the forgiveness of our sins. In dear Jesus' name. Amen. Amen. Okay, picture tayo muna yung inyong mga camera, Amen. please. Amen. Gusto nyo ba yung copy ng PowerPoint din? Yung copy ng PowerPoint para pwede nyo i-share yung mga verses, ano? Okay, Yes po, mapadala ko sir. mamaya sa inyo lahat. Sir, may pahabol pong tanong. Ayan, pahabol ng tanong. Sir, tanong po, sa ano po ba, yung about po sa singing, pwede po bang kumanta sa pulpit ang may problema po sa sa relasyon mag-asawa? Okay, singing na yan, ha? Singing na yan. Ay, ano tayo? Instrumentalist pa lang tayo. Pag-usapan natin Hindi yan pa, sir.
Sa singers naman, next time kailangan pag-usapan natin paano kumanta ang singers sa church. Pero next Friday, next Monday is about action songs. Okay, very good. Action Okay. song. Sige, sir. Thank you. Smile. Camera mo, Marisol. Camera. Camera, 1 of 2 ito ha. Smile. Okay, ang hindi naka-smile, hindi papadala ng PowerPoint. Lagot. Sure, sir. Yan, okay. Teka, save ko lang. Okay. Yung ano naman, page 2. Baka nasa page 2 po kayo. Mag-smile kayo dyan. Okay. Sana naman magsalita kayo kasi ako na nagsasalita. Next time, sir. Pag forum, kasali kayo dapat, ha? Active Yes. kayo. While conducting. Okay. Alright. Last na lang. Okay, God bless you po sa paggawa ninyo ng guidelines ninyo sa inyong church. Ano ho? Yes, sir. Okay, Thank you, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thank you so much. Bye. God bless you. Good night.